Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang galaw ni Stellar o si XLM sa market. Marami pong indicators ngayon ang nagpapakita na neutral momentum at may mga bagong developments din ang pwede pong makaapekto sa kanyang presyo. Kaya susuriin po natin ang technical signals tulad po ng RSI at saka MACD, ang galaw po ng trading volume, open interest at pati na rin ang mga liquidation data. Bukod pa rito ay may mga bagong balita tungkol po sa posibleng ETF na kasama si Stellar. Alamin din natin kung ano po ang ibig sabihin ng lahat ng ito at kung anong posibleng direksyon ang susunod na tatahakin ng kanyang presyo. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ipinapakita ng RSI ngayon ni XLM. Yan, ang Relative Strength Index or RSI ni XLM ay nasa value na 44. Yan, ang 50 po ang midpoint. Kaya ibig sabihin nito ay medyo mahina po ang kanyang momentum. Pero hindi pa siya pumapasok sa oversold territory. Kapag bumagsak po ang RSI papunta sa 30, malinaw itong sinyalis ng mas malakas na selling pressure at pwede pong bumaba ang kanyang presyo. Kapag naman lumampas sa 50, dito po natin makikita ang pagbabalik ng lakas or pressure at posible pong simula ng upward trend. Sa market impact, sa ngayon ay neutral po sa XLM. Ibig sabihin ay nag-aabang po ang market kung saan po siya liliko. Ang mga traders ay magiging maingat dahil wala pang malinaw na direksyon. Kaya makikita natin na hindi po ganon kalaki ang galawan ng presyo sa short term. Ngayon ay ano naman ang ipinapakita ng MACD. Ayan, yung MACD ay yan po yung indicator na nasa pinakaibabang bahagi ng chart na nakikita natin dito. Ayan, ang MACD ay ito po yung moving average convergence divergence na indicator. Marami pong gumagamit nito na mga crypto expert or crypto analyst. Ito po ay nasa negative 0.0035. Yan, ang kanyang line at ang kanyang signal line naman ay nasa negative 0.051. Habang ang kanyang histogram ay nasa value na 0.0016. Dahil halos zero ang mga values, ibig sabihin po nito ay nasa consolidation stage itong si XLM. Ang magandang balita po dito ay malapit na pong magkaroon ng upward cross ang MACD. Kapag nangyari ito, posibleng humina po ang bearish pressure na ilang linggo nang nararamdaman ng market. Sa market impact, kung patuloy ang upward cross, posibleng magbigay po ito ng confidence sa mga bulls. Maaari itong magbukas ng oportunidad para makabalik ang presyo ni XLM sa mas mataas na price levels. Ngunit kung hindi po matuloy at manatili po siya sa ilalim, mananatiling mahina po ang kanyang galaw. Ano naman po ang sinasabi ng trading volume at saka open interest? Ayan. Base po sa data ng CoinGlass ay bumaba po ng 10% ang trading volume na nasa $465 million. Ang open interest naman ay bumaba po ng 5% papunta sa $314 million. Ibig pong sabihin nito ay mas kaunti po ang active traders ngayon at mas maliit ang halaga ng nakabukas na position sa futures market. Kapag mababa po ang trading volume, mas mahirap para sa isang asset tulad ni XLM na makagawa ng malakas na price breakout. Sa market impact, ang pagbaba po ng open interest at volume ay nag-uutos na mas maingat ngayon ang mga traders. Hindi ito malinaw na bullish o bearish signal, pero nagpapakita po ito na naghihintay pa sila ng mas matinding trigger bago magpasok ng malaking galawan. Ano po ang ipinapakita ng liquidation data? Para naman po sa liquidation data nitong August 26, mayroon pong $10,000 na short liquidations
at $1,000 na long liquidations kay Binance at saka kay Bybit. Mas mataas po ang short liquidations. Ibig sabihin ay mas marami pong traders na nagbet sa pagbaba ng presyo ang natamaan. Kung babalikan po natin ang nakaraan, ang pinakamalaking liquidation spike ay nangyari po noong kalagitnaan ng buwan ng July nang tumaas ang presyo ni XLM lampas po sa presyong 0.45. Noon, milyon-milyong positions ang na-liquidate. Ngayon ay mas mababa na ang liquidation levels at mas nakatutok ang pressure sa shorts. Sa market impact, kapag mas marami pong short positions ang naliliquidate, kadalasan ay nagiging support ito para sa presyo dahil napipilitan po ang ibang traders na mag-adjust ng kanilang positions. Maaari itong maging senyales na unti-unting nawawala ang matinding bearish pressure. Yan, dito naman po tayo sa tungkol sa ETF filing. Ano nga ba ang bago dito? Bukod po sa technicals ay may isa pang malaking balita. Yan, check po muna natin yung post dito ni Ginoong Eric Balcunas. Ayan, ayon po sa kanya ay may filing para sa Canary American-made crypto ETF. Ang spot fund na ito ay maglilista ng US origin tokens tulad ni Stellar. Sinabi pa ni Ginoong Balcunas na dapat tayong maghanda dahil marami pong ETF ang susubukan ng iba't ibang kombinasyon. Kung maisa sa katuparan po ito, malaking bagay ang posibleng paglista kay XLM sa isang ganitong ETF dahil magbibigay po ito ng mas malawak na access para sa mga institutional investors. Kaya sa market impact, kapag naisa katuparan po ang ETF na ito, posibleng magdala ito ng bagong demand para kay XLM dahil mas marami pong investors ang magkakaroon ng paraan para pumasok. Maaari rin itong mag-boost ng confidence sa buong Stellar ecosystem. At ayan, bilang panghuli, sa ngayon si XLM ay nasa neutral zone. Ang RSI ay nagpapakita ng mahina pero hindi pa bearish na momentum. Ang MACD naman niya ay nasa consolidation pero may tsansa ng bullish cross. At ang trading volume ay, at saka open interest ay bumaba na kung saan ay sinyalis na nag-aabang ang market. Samantala ang liquidation data naman ay nagpapakita na mas natatamaan ang shorts kaysa sa mga longs na pwede pong magbigay ng support sa presyo. At ang pinakamahalagang development po ay ang posibilidad na maisama sa Stellar sa isang bagong ETF. Kung pagsasamahin po natin ang lahat ng ito, makikita po natin na si XLM ay kasalukuyang naghahanda para sa kanyang susunod na malaking galaw. Ang tanong na lamang ay kung kailan darating ang trigger at kung gaano po kalakas ito. At sa kabuuan, ayan, neutral po ang kanyang indicators pero may mga nakikita tayong potential bullish signals lalo na kung matuloy ang developments sa ETF. Kaya lagi po nating tandaan na sa crypto market, mabilis pong magbago ang sitwasyon kaya lagi po tayong maging handa at mag-ingat sa ating mga trading decisions. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.